Yo mga idol, dito na naman tayo sa motor natin. Kaya pala umuungga-ungga ito o gumagalaw lalo na sa mga rough road kasi basag na pala sa loob. Ito pala yung dahilan nung nadisgrasya tayo nung May 22. At yan nga yung mga sugat natin talo na sa mukha. Kaya nga matagal-tagal yung gamutan natin. Pero mas mabuting na nga ngayon, kung napapansin nyo sa mukha nyo, yung mga sugat ko na hilom na mayroon na lang kunting galos sa tuhod, pero pagaling na yan mga idol. Kaya nga kinuha ko na agad itong headlight natin kasi nga basag na pala sa loob. Napakaingay lalo na pag umandar at saka tabingi talaga. Akala ko nga may tama yung telescopic natin, pero huli ko nang napansin yung parang nasa headlight yata yung may mali. Kaya nga dahil nga basag na basag, bali na. Ayan, hindi na siya kumapit. Kung napansin nyo, inayos ko to nung isang araw, yung mga footprints niya, yung mga kambiyahan niya, yung foot brake, inayos ko na pero wala akong gastos niyan. Ako lang mismo yung umayos. Kaya nga, inayos ko na rin dito yung mga bakal na nakabaluktot dito banda sa headlight niya mga idol. Tapos inayos ko na rin yung mga wiring niya. Yan kung nakita nyo mga idol. Kaya didiskartehan ko na lang kasi nga pag bumili ka ng bagong headlight, nasa 6K to 7K yan mga idol. Kaya napaka sakit sa bulsa niyan. Kaya mag-ideya na lang tayo. Kaya pinutol ko na yung ulo ng pako na to mga idol. Ito yung size na 1. Yan, size number 1 na pako. Pinutol ko yan gamit ang pliers at isinalang ko na dito o ibinala dito sa ating dechargeable na barina mga idol. Yan yung gagamitin natin pang butas. Yan, tingnan nyo mga idol kung ano yung diskarte na gagawin natin. Kaya kayo dyan, pag ayaw nyo gumastos o kung ayaw nyo bawasan yung ipon nyo o wala talaga kayong panggastos tulad ko, diskarte lang yan mga idol. Parang mga girlfriend nyo lang yan. Didiskarte kayo kung paano kayo sasagutin. At agad ko na nga to tinusok mga idol. Kaya nga kung nasabi, baka magsabi kayo na sayang kasi headlight ng rider ko binutas ko lang, hindi sayang yung mga idol, diskarte yan kasi sira na nga, ayusin natin para iwas gastos. Yan, pagkatapos ko nga butasin mga idol, nilagyan ko na yan ng isang, ayan, hindi ko alam kung ano tawag sa inyo dyan, pero cable wire yata yan o tie wire. O di ka comment na nga kung ano nga, basta may wire, basta yung pangtali ba na pwede mong luwagan, pwede mong higpitan. Hindi, mali. Pag hinigpitan mo na, hindi mo na pwedeng luwagan kasi parang may mga ipin-ipin yan at napakatibay niyan mga idol. Kaya ito na lang ginawa ko. At sa kabila din, binutas ko na rin. Kasi nga, hindi na pwede sa mga tornilyo kasi yung panghigpit ng mga tornilyo o kinakabitan ng tornilyo puro basag na. Kaya ito na lang yung gamitin natin. Ito yung diskarte natin ngayon. At pagkatapos kong natalian mga idol, siyempre sinugurado ko muna kung umuuga-uga pa ba o gumagalaw pa para sure ba bago natin ikabit ito sa ating motor. At nang nasigurado ko na ngang mahigpit mga idol, ito na ikabit na natin yung mga wire niya, tapos ikabit na rin natin yung pinaka headlight niya. Kung napapansin nyo nga yung mga tuhod ko mga idol, nandyan pa talaga yung bakas ng mga sugat. Pero pagaling na yan mga idol, nakakalakad na rin tayo ng maayos, nakakabuhat na tayo ng mabigat. Kaya okay na yan mga idol. Kaya ito na lang yung ayusin natin, yung motor natin. Kasi kawawa naman yung body natin. Kasi kasama natin yan palagi sa biyahe natin. Kaya sa sunod, double ingat na talaga tayo. At baka nga may pumasok na naman na mga basher kasi nga nakahubad na naman tayo. Sus, pasensyahan nyo na mga idol kasi nga sobrang init ngayon dito lalo na sa loob ng bahay. Kahit na yung binubuga ng electric pan napakainit kaya nakahubad naman tayo. Importante, may brief naman tayo tsaka naka-short. Mabuti nga pag may basher. Siyempre pag may basher, alam nyo na, may kita tayo dyan. At nandito na nga ako sa pinakailalim ng headlight mga idol. Sinigurado ko na kahit na may natira pa dyang isang tornilyo, nilagyan ko na ng suporta na isang cable wire para lalong
mas matibay. Ayan. 'Di ba? Kahit na hindi na tayo gumastos, basta marunong ka lang dumiskarte, parang sa buhay mo lang 'yan. 'Pag marunong kang dumiskarte, nako, buhay na buhay ka talaga. At pagkatapos kong talian ay sinigurado ko talaga, ayan kung nakita nyo, ang tibay-tibay na talaga ng headlight natin. Wala nang gumagalaw dyan, kaya nga sinigurado ko talaga to bago inayos. Ayan, nakapapansin nyo, nasusugatan na nga yung daliri natin. Pero okay lang yan, natural lang yan kasi hindi pa tayo sanay sa mga siksikan. Ayan, napaka-pulido din talaga yung gawa natin. Ayan. At syempre yung mga parts na mga hindi na pwedeng magamit, itatapon na natin yan kasi hindi na natin gagamitin yan. Syempre, try natin i-start kung gumana nga talaga yung mga wire niya at nakita nyo gumana na yung digital niya. At syempre, siguraduhin natin yung starter, busina at mga signal light niya. At nang nasigurado na natin na gumagana na ang lahat, ayan na yung motor natin, parang wala nang nangyari. Diyan ayos ng lahat. Lahat ng mga nakabuloktot nang nadisgrasya tayo, nung nasira, naayos na natin, na wala tayong gasto. Siyempre, i-try natin patakbuhin kung ayos din yung takbo niya. At maganda na nga yung takbo mga idol, hindi na makilas dalhin kasi na straight na natin yung mga nakabuloktot niyang bakal dyan, lalo na dyan sa Monibela. Kaya hanggang dito na lang yung video natin mga idol. Kayo dyan sa mga riders natin, ingat-ingat tayo. At siyempre ako, nadala na rin, double ingat na tayo sa sunod. Thank you.